Assalamualaikum everyone. Ngayon, i-share ko sa inyo ang aking experience sa panganganak dito sa Saudi Arabia. Ang aking third baby ay dito ipinanganak sa Saudi at kasi yung first at second ko ay pinanganak sa Pilipinas. So, ngayon, wala akong idea kung paano manganak dito sa Saudi Arabia, kung paano magpaanak yung mga Arabo. Okay? Then, okay, first of all, first month hanggang 8 month nagpapa-check up ako sa ibang hospital muna. Parang hindi siya hospital pero parang clinic lang siya ganon. So kakailanganin ng passport tapos ikama ng jusawa mo. Ngayon. Tapos after noon nag-check kami ng hospital kung saan magandang manganak. Then may napili kami sa Dar Al Shifa, malapit sa Batha, doon ako nanganak. Unang-una nag-avail kami ng package na kasama na yung panganganak, kasama na yung newborn screening, kasama na yung pre-1 check-up, gano'n. So, ayun yung inabail namin. Para kumapatak siya ng 2,500. After ng 1 check-up mo, na libre, pagbalik mo sa susunod, magbabayad ka na at least mga 150. Then, magpapa-appointment ka sa kung sino yung gusto mong doktor. Kasi meron doon mas magandang doktor na napakabait. Shout out sa iyo sa pangalan niya Audia, Dr. Audia. Yun, napakabait nun sa Dar Al Shifa. Marami din ako nakakahalubilo doon mga Pilipina, mga buntis. So, may kasamang chismisan bago mag-check up, habang nag-aantay. Then, after nun, induced labor kasi ako. Yung induced labor naman, additional payment naman, yung mga 800 plus kapag magpapa-induce ka. Kasi nga, wala akong normal labor. Wala akong natural labor. So, nagpa-induce na lang ako kasi nga 39 weeks na ako noon. Then, kasi nga kung maghihintay pa ako ng mag-40, 41, 42, girl, lalaki yung tiyan mo. So, na lang ako. Then, may tawag dito, may reason kung bakit ako nagpa-induce. So, ayun na, nanganak na si girl. Tapos, pagka panganak ko, newborn screening na, then kakailanganin naman ng passport mo, passport ng josawa mo, at marriage certificate yung dalawa para sa registered ng report birth. Yun, report birth. After ng report birth, kakailanganin naman ng after 3 days, pwede mo na makuha yung report birth, pwede ka nang kumuha ng birth certificate, Saudi birth certificate. Then, after nabubulol ako, sorry. After ng Saudi birth certificate, ipapa-stamp niyo siya sa MOPA. O kaya naman, tawag dito, isa pa yung, kung ang Saudi birth certificate niya ay pure Arabic ang nakasulat, kailangan niyo siyang ipatranslate sa English. At ayun ay dadalhin niyo sa Philippine Embassy. Philippine Embassy para makakuha ng passport at ng PSA. Matibay naman din kung tutuusin yung Saudi birth certificate, pero sa Gulf country lang siya. Kung sa Pilipinas gagamitin, hindi siya magbabalid. Kakailanganin pa rin yung PSA. Ngayon, okay na nga. Comment lang kayo kung may tatanong pa kayo sa susunod, okay?